Good morning everyone. Kumusta po kayo? Nandito tayo ngayon sa may Teachers Village at katatapos lang nating maghatid kay Pastor Lemuel sa clinic para sa kanya pong scheduled dialysis ngayon pong araw na ito ng Monday. Napakalakas po ng ulan everywhere dito sa Metro Manila at napakarami na pong updates ng pagbaha. Kaya kahit ako po ay medyo nag-aalangan na ah, magbiyahe ngayong araw na 'to sapagkat alam naman po kinakailangan na mag-ingat din tayo at meron tayong gagawing mga safety measure para manatili po tayong ligtas. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapatid na mga nagbabiyahe pa ngayon, ang advice ko po ay ah, dobling pag-iingat po. Meron pong updates ngayon doon sa may vicinity ng NAIA Terminal 2 ay baha na. Pagbaba po niyo ng Skyway, bubulagayin kayo ng malalim na pagbaha. Kaya po ingat-ingat po kayo. Sa atin naman po mga kapatid sa TFI, particular yung mga nagpe-prepare po sa pagtungo dito sa Metro Manila galing sa different places, mga probinsya, para po sa pagdalo sa ating pong upcoming Faith Conference this coming July 23 to 26. Patuloy po tayong manalangin na ang Diyos ang siyang kumilos at nawa po ay bigyan tayo ng maayos na panahon hanggang bukas upang wala pong maging sagabal sa inyo pong mga paglalakbay, yung mga paglalakbay via sa ferry sa dagat at yun din pong sa eroplano at sa mga bus. Makarating po tayo ng malalhati at atin pong angkinin ang tagumpay sa ating pong gawain ng Faith Conference at tayo pong lahat ay mapagpala. Manalangin lang po tayo. Kung natatandaan po niyo ang ganitong senaryo ay nararanasan po natin sa ganitong buwan. I remember it was 2023 na kung saan ay ganito din yung bagyo, yung mga last part ng month of July talagang nandiyan yung mga bagyo. Tandaan ko pa nga noong 2023, yung ating po mga patiran coming from Romblon ay talagang hindi sila nakarating on time. Saturday na sila nakarating because of the bad weather condition. In its last year, kung saan nagkaroon ng talagang extreme flooding sa buong Metro Manila na kung saan affected po tayong lahat. At uh, hindi natin nagawa yung on-time na pagsisimula ng programa because of that typhoon. Para bang sinasabi sa atin ng panahon na ito that the story repeats itself and we should learn from the story. Otherwise, we will remain stagnant to the same scenario. Pero maganda po nito ay na usapan na rin po natin sa national leadership that by next year ay gagawin na po nating summertime yung ating faith conference. Yan, so ingat po tayong lahat. Magandang umaga. By the way, salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating pong vlog. And to those who were asking, bakit matagal akong nawala? Marami pa rin po nagtatanong, bakit matagal nawala si Pastor Richard? Na bigyan po tayo ng strike ng Meta dahil po sa uh, inakala nilang paglabag natin sa kanila pong community standard. At sa mga darating pong araw, gagawa ko ng vlog about doon sa nangyari sa aking account dito po sa Meta para po maging guidelines din ng bawat isa, yung mga dapat nating iwasan, mga dapat nating gawin kung mangyari sa atin na tayo po ay ma-strike din ng suspension. 2 buwan po ako suspended dito po sa platform ng Meta, kaya ngayon lang po ako nakabalik. And ngayon po na nakabalik na tayo, muli tayong babalik sa ating mga ginagawa, particular yung ating pong online ministry to give inspiration to all sa lahat po na naabot ng ating pong social media or ating pong ginagawa dito po sa platform ng Meta. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po, pagpalain tayo ng Panginoon. Huwag kalilimutang patuloy na manalangin, hingin ang gabay ng Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. God bless po. Bye-bye.